Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Muli na Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nandito sa ating tinapay mula sa langit sa pag-aaral po ng ating morning devotion. At tayo po ay nasa episode 1269 na po. Kaya marami pong salamat sa patuloy niyo pang pagsuporta at patuloy na kauhawan natin na makapag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay patuloy na magtatalakay, patuloy na nag-aaral sa chapter 32 ng Deuteronomy at tayo po ay nasa verses 44 to 47 na po. Na may pamagat na Moses encourages Israel. Sa bago po yan, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong araw na iyong binigay, panibagong buhay, upang kami ay makaganap, makapaglingkod, at patuloy na magampanan namin, Panginoon, ang nais mo sa aming mga buhay. Patuloy ka namin tinataas, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding, at buksan ang aming mga spiritual ears and mind, Lord, na marinig namin, maintindihan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Marami pong salamat sa banal na Espiritu. Samahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo pibabasa sa Deuteronomy chapter 32 verses 44 to 47. Ang gagamitin ko po ay ICB or International Children's Bible. Verse 44, Moses came with Joshua, son of Nun, and they spoke all the words of this song for the people to hear. 45, when Moses finished speaking these words to all Israel, 46, he said to them, pay attention to all the words I have said to you today. Command your children to obey carefully everything in these teachings. 47, these should not be unimportant words for you. They mean life for you. By these words, you will live a long time in the land you are crossing the Jordan River to own. God bless the reading of His words. Pagbubulay-bulayan natin ang ibig sabihin po ng passage na ito. Nakita po natin for the whole chapter 32, inawit po ni Moses sa tulong din ni Joshua ang summary ng batas, ng mga promises, warnings ng Panginoon, blessings and curses sa mamamagitan ng awit na ito. Kung saan, dito nga po sinamarize kung ano dapat po ang gawin ng mga Israelita sa mga kanilang napakinggan, sa mga inawit, sa pinasa. Kasi ito po yung last na mensahe, ang ngusap ni Moses na naisali niya na ito kay Joshua, ang leadership, at ganoon din po. Ito yung panghuli niyang paalam ni Moses na pinapaalala niya yung mga sinabi ng Panginoon sa kanya. Ginamit siya ng Panginoon na may share ang mga paalalang ito na maging sincere, earnest yung charge na ito sa Panginoon sa kanila, yung mga duties na dapat alalahanin itong inawit ni Moses at ni Joshua. Ang mga charges or yung mga duties na dapat po nilang tandaan, sinabi po doon sa 46, pay attention. He asked the people to pay attention to the words that he said, carefully to attend to this themselves, yung mga laws na yon, mga promises and warnings, the blessings and curses, na wholeheartedly, yung full purpose ng heart natin na tanggapin ang mga pangako, mga warnings, blessings and curses ng Panginoon na may intention. Ang charges ni Moses po sa atin is una po, paalala ni Moses sa mga Israelita is to pay attention to the words that he said, carefully to attend to this themselves, to the laws, promises, warnings, blessings and curses with full purpose of the heart. At pangalawa po is command their children to obey them carefully everything in these teachings. Kung saan sinabi po yan sa verse 46 na kailangan po carefully maituro natin sa mga bata sa bawat henerasyon ang maintindihan ang mga pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit nga po ba ini-insist ni Moses o yung mga salita ng Panginoon, yung mga habilin ng Panginoon o mga paalala sa atin? At yun ang talagang ini-insist din ni Moses bago siya lumisan. Ang rewards po nito ay sinabi po sa 47 na they may mean life. The Word of God gives life to them. Absolute necessity. Ginawa po tayo ng ating Panginoon, may Abba Father tayo na dapat po natin ibalik din yung papurihan po natin siya. Lagi po nais ng Panginoon na nakadepende tayo sa Kanya. Kung kaya't ito po ay ating buhay. Ang salita ng Diyos, buhay sa bawat isa sa atin. So nagbibigay buhay sa bawat isa kung kaya't kailangan po ang nais ng Panginoon ay lagi din tayo nakadepende sa Kanyang salita. Upang sila rin po ay makatawid din sa Jordan River na kung saan makakapunta sila sa Promised Land. Dalawa pong rason ng reward ng Panginoon. Binemeditate natin yung salita niya. Talagang nakakling tayo doon sa
promises ng Panginoon. Kung madaming promises ang Lord na sa bawat araw ay sapat na sapat sa bawat isa sa atin. So nais din po na Panginoon na tayo po ay patuloy na kumapit at umasa sa Kanya, magdepende, kagaya ng mga Israelita na sila po ay laging may protection ng Panginoon. At dahil hanggang ngayon na-experience natin ang goodness ng Lord, kung kaya't nais po niya na patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa, kundi patuloy po tayong magdepende, umasa sa Kanya. Sa Kanya lang tayo aasa. In our daily life, we need the Word of God as our lamp and light that guides us. Sabi po sa Psalms 119:105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So yun po ang gabay natin ng salita ng Diyos. Dahil ito nga po ay buhay, kaya kailangan lagi po tayong may pinangahawakan na pangako ng Panginoon. For we cannot live by bread alone, but by every word that comes from God. Matthew 4:4, ang ating tema sa tinapay mula sa langit, dahil hindi lamang po literal na tinapay lang po, kundi ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay at patuloy po nating itong mahawakan. So it is not just bread that keeps people alive. Their lives depend on what God says. Ayon po sa ERV. At ganoon din po, lahat ng salita ng Diyos, sabi po sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by God and all scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their lives. It is useful for correcting faults and teaching the right way to live. Hininghan po ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo po ay magkaroon ng maayos po ang ating buhay, makorek po tayo, matrain tayo sa righteousness at maging complete po tayo sa Kanya. At maging sa Colossians 3:16, ang sabi po doon, let the teaching of Christ live inside you richly. Use all wisdom to teach and counsel each other. Sing psalms, hymns, and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. In ERV. Awitin po natin ng papuri ang Panginoon, pasalamatan, dakilain. Alam natin na hindi po natatapos ang kanyang pag-ibig, kundi sinusuplayan niya po tayo. May provision po ang Panginoon sa bawat umaga. Kaya po mapapalad po tayo pong naghahanap ng salita ng Diyos dahil po bibigyan niya, papalakasin niya po tayo at patuloy po niya tayong i-guide sa lahat ng oras. Sabi nga po dun sa isang awit ni Philip P. Bliss, awitin ko po, sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Marami pong salamat, pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil tunay nga ikaw po ang aming buhay. Kung kaya nais po namin na ang aming mga buhay na to, mga hiningang binigay mo sa amin ay makapaglingkod, makapagpuri, makapagpasalamat at patuloy Lord na panghawakan ng mga pangako mo at maging gabay ang mga batas na iyong pinagkaloob sa amin, mga paalala mo sa amin, ang mga promises mo, ang mga blessings and curses, ang mga warnings mo Lord, may sa puso namin ito upang lalo kaming lumalim, lumago, lumapit sa iyong paanan dahil alam namin O Diyos na ikaw po ang aming Ama sa langit na makapangyarihan at lahat O Diyos ay kaya mong gawin para sa amin. Poprotektahan mo kami kagaya ng mga Israelites na ikaw po ang aming clouds by day and fire by night, na your enveloping presence will be with us O God. Marami pong salamat O Diyos, gabayan mo po ang bawat isa, patuloy mo silang palakasin, pagalingin at i-encourage O Lord na sa iyong salita lamang kami aasa sapagkat ikaw po ay buhay na Diyos namin. Maraming salamat po muli sa iyo po lahat ng papurit pasasalamat at pagdakila sa tanging mo pangalan Panginoong Jesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Amen at amen. Marami pong salamat. God bless us all. See you po tomorrow para po sa ating muling pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be all the glory.